Samantala, banda alas 3:30 ng hapon natapos ang pagdinig. Pero bago yan, gaya po ng aking nabanggit, ay nasa bunang gustong ilang opisyal ng gobyerno na pinamunuan naman ni Senador Miriam Defensor Santiago. Narito report ni Tricia Safra. In advising General Napeñas not to tell Secretary Rojas and General Espina about the start of Oplan Exodus, was there a problem of trust with these two officials? Wala ba kayong tiwala kay Rojas at kay Espina? Hindi kasi maintindihan eh. Ito ay PNP operation. Ang PNP under sa Secretary of Information and the Secretary of Interior and Local Government. Bakit ang pinaka-leader ninyo ayaw ninyong pagsabihan tungkol sa operation na lawfully fell under his jurisdiction? Bakit wala kayong tiwala sa kanya? Meron po kaming tiwala, Your Honor, with the OIC of the OIC PNP and the Secretary of Interior and Local Government. However, Your Honor, in the design of the plan of PNP SAF, it stated that everybody will be informed time on target. Ay, time on target, hindi naman sila sundalo, natatakbo sila doon. Time on target, yung ginagamit mo yan during the theater of war. When there's a war going on or a battle or some such armed clashes of violence. Your Honor, may I We're explain? talking about civilian eh. Your Honor, may I explain time on target in the police No, parlance? I understand what it is. Kinastigo na Senador Miriam Defensor Santiago ang nagbitiw na hepe ng PNP na si Director General Alan Purisima sa ikatlong araw ng pagdinig ng Senado sa madugong engkwentro sa Mamasapano. Giit ni Santiago, hindi dapat nakialam si Purisima sa operasyon sa Mamasapano dahil suspindido siya noong mga panahong pinaplano at isinagawa ito. Your Honor, my intention was Bakit ka advised. salita ng salita? Ba't hindi ka na nahimik sa estate mo sa Nueva Ecija? Under preventive suspension kayo, nakikialam ka sa biro mo. 40 tao ang namatay. At kasali ka doon. Kung hindi ka siguro nakisali doon, baka buhay pa sila. Iginiit naman ni Purisima na hindi siya ang in-charge sa operasyon at hindi rin daw si Pangulong Aquino. Naiatas daw niya ang responsibilidad na yon sa nooy hepe ng PNP SAF na si Police Director Getulio Napeñas bago suspindihin si Purisima ng ombudsman. Lahat na lang ituro niyo, Staff Commander. 44 men are dead and you're all pointing fingers to the Staff Commander. Common sense dictates. Sentido común na lang ho ito eh. Hindi naman siya ang pinakamataas eh. Sino mas mataas sa kanya? Ang chief ng PNP, ikaw, pero preventively suspended ka. Tapos yung kapalit mo na the acting chief, hindi ayaw ninyong sabihan. Wala siyang kaalam-alam. Kaya sino lang nakaalam? Si President Aquino at ikaw. That is why, Saka si Napeñas. That is why, Your Honor, I am held accountable of the operation. That's why I resigned, Your Honor. Ay, sus, maniwala naman ako. Maging si Napeñas hindi nakalusot sa mga paninermo ni Santiago. Kinwestiyon ng senador ang timing, strategy at koordinasyon sa Oplan Exodus. Naniniwala rin si Santiago na may mas nakatataas pa umanong opisyal kay Napeñas na langasiwa sa operasyon. Sabi niya kay Napeñas, failure na maituturing ang operasyon ng SAF sa Mamasapano. You're a failure. You're incompetent. Because you cite intervening factors. When you make a plan, there should be no such factors. The plan should proceed very smoothly, if not perfectly. The currents were very strong. The terrain was worse than we thought. Ang daming rason doon. Eh kayo nagpaplano eh. Ang problema sa iyo, sir, is that you are assuming full responsibility for the operation. The men literally walked into a trap. There was nowhere they could go because their escape routes were fully covered already by the gunfire of the enemy. That is why we call this a massacre, not an encounter. This is not an encounter. It was a massacre. Pero nanindigan si Napeñas na sinunod lang nila ang nakasaad sa kanilang plano. The response of Police Chief Superintendent Talino with respect to my text message is this, Your Honor. At 7:58 in the morning, Excuse me, please forgive me. I don't need those facts and figures. The fact is this was a failure. Nothing succeeds like success. Nothing fails like a failure. No matter what you tell me about who sent what messages, the thing is 44 Filipinos are dead. They will never live again. We'll never see them again.
Samantala, sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig si MILF Chief Peace Negotiator Mohagher Iqbal. Sa kanyang opening statement, sinabi niyang unfortunate incident ang nangyari. Hindi raw ito pinlano o ginusto ni Numan. Ipinunto rin ni Iqbal na hindi lang MILF ang grupong nasa lugar na pinangyarihan ng engkwentro at hindi raw patas na isisi lang si MILF ang nangyari. Diretsahang tinanong naman ni Santiago si Iqbal, kinanlong nga ba ng MILF ang mga teroristang sina Zulkifli bin Ir alias Marwan at Basit Usman? Hindi ninyo alam na doon pala si Marwan at si Usman? Hindi ho namin alam na nandun si Basit Alright. Usman at saka nandun si Marwan. I have my answer. Your answer, of course, does not bind me or anybody else. It will have to stand against the evidence. Number two, apparently, however, despite your disclaimer, these terrorists felt safe in MILF territory. Why? Even assuming for the sake of argument that the terrorists were in BIFF territory, why did the BIFF consent? Bakit doon sila? Kung hindi nakikialam ng MILF, bakit doon sila sa teritoryo ng MILF? Or if not the territory, at least adjacent territory that the MILF could easily control. Actually, hindi ho yung community, it's a community. Karamihan doon po ay civilian na nakatira doon. So, in a civilian community, you cannot compartmentalize movement of people. And then, granting na nandun si Basit Usman, pero nagtatago. Tanong din ni Santiago kay Iqbal, bakit nakipagbakbakan ng MILF sa PNP SAF kahit may peace agreement? At bakit brutal ang naging pagpatay sa SAF troopers? Sagot ni Iqbal, walang intensyon ng MILF na atakihin ang PNP SAF. Ang nangyari raw ay isang misencounter. The encounter or misencounter, be permitted to use it, happened at the darkest part of the night, alas 4 po. Alas 4 ng umaga, madaling araw po yun. Madilim po. Kaya hindi nagkakilala. Doon sa cornfield, both sides, yung MILF at saka yung SAF, yung armas po nila malalakas eh. Kahit na po yung halimbawa yung boksingero po, mahirap din paghiwalayin yun. At saka yung Sabihin sasabong. ninyo yan sa pamilya ng 44 Pilipinong namatay. Giit pa ni Iqbal, tutol ang MILF sa lahat ng uri ng terorismo at hindi raw patas na tawaging teroristang grupo ang MILF. Tinanong naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Iqbal kung ano ang mangyayari kapag naipasa na ang Bangsamoro Basic Law. Sagot ni Iqbal, kapag nagkaroon na ng Bangsamoro Transition Council ay isusukon na ng MILF ang mga armas nila. Ipinunto rin niyang hindi lang para sa Bangsamoro people ang BBL, kung hindi para rin ito sa mga indigenous people at mga Kristiyano. Ani Iqbal, kapag nakamit na ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao, makikinabang ang lahat sa pag-unlad. Tinalakay rin sa pagdinig ang posibilidad na iakyat sa International Criminal Court ang engkwentro sa Mamasapano. Ayon kay Iqbal, kahit pa mangyari ito ay handa pa rin silang ipagpatuloy ang peace process. Mahalaga raw sa MILF ang peace process dahil nilalaman nito ang kanilang mga pag-asa at pangarap para sa komunidad.